game potential. 2 minutes. And Sanji again wants to with a feathered airstrike. Si Knight ata ay papagsak. Sapat pala yung damage ng TLPH. Bumag na rin si Ohim. Nagamit yung kanya Purify. Atas muna sila dito. Oh no, Edward! Wala tinamaan si Edward! Two-man stun mula kay Sanford. Wala na sila mga majors dito. Atrasan muna dito. 3 straight ang gusto ng Team Liquid Philippines. Unang puntos para sa Aurora. What's gonna happen in game number 3? Casters, take the stage. Match point na nga ba para sa Team Liquid Philippines? O makakabawi pa ba at pupuso ang Aurora Gaming? Makikita natin yan sa pagpasok natin sa game number 4 ng ating Grand Finals of Season 16. Ang masabi ko dito is again very comfortable yung strategy ng Aurora. This is something that they've run all throughout the regular season. Pero ang kailangan lang abangan dito is yung labo-labo ni Sanford. Kasi ilang beses natin nakikita, lagi siya nakakapag-block off. Kaya naman grabe yung atensyon ng Aurora nakalagay talaga dito sa XP-Link. Kailangan din kasi makalamang ni Edward, especially early on this Alice. Pero mukhang TLPH na nga hawak. No 30 Lego. Layo na ni Demon Knight, hindi siya makalapit. Oh my goodness! At si Carl TZ nakakuha ng pagod. Tinamaan ang Abyss Arrow pero buhay pa rin. Sina ni JP, grabe yung speed power. Pero pamatay siya ni Edward. Figure na gamit din. Ibasa pa kay Yue. Atras muna si Carl TZ. Grabe yung kalawan at pindutan dito ha. Ibang klaseng pagsasone na nakita natin mula sa Team Liquid Philippines and the burst coming in from Sanji. Mamaw magparsa tong taong to. Saka men, pili ko itong Aurora pag natulog mamaya, may isa silang mukhang makikita. Mukha ni JP. Ayaw silang palaruin ng MLBB. Ang hirap ng kalagayan dito. Lalo na doon sa... Grabe! Aray ko po, Feather Airstrike. Napaflicker na rin itong si Yue. Napakahapit. Ramdam mo no? Naramdaman ko ay, wait lang. Grabe si JP, men. On both ends, nakakita tayo ng dalawang laban na TLPH ang nagdikta. At partida, wala pang kahalamangan ng side ng Team Liquid Philippines kasi 400 gold lead. Men, gusto ko lang sabihin na, siguro kung may titignan mo itong laro ng Aurora, may isang parte ng laro nila yung nagbago, especially after Project Next, is yung galaw ni Light, lagi siya nakasunod TLPH na sa mga matchup lamang sila, especially on the XP. Grabe si Sanji! Grabe, binigyan kagad dito si Demon Knight. Pero pati si Dito, itong si Sanji. Kasi alam niya na medyo mapapahaba naman nila. Itong third of fight. Ayun, si Clark Easy, kumabit yung Quad Shadow para dito kay Light. Pero hindi na nilalaban. Sabi na, sige, bigyan kaya natin si Sanford. Uy, grabe! Ginigigil daw si Sanford eh. Ngayon naman si Edward, ang pinupuruhan nila, tumama din. Yung Landshaker, Sanji to the rescue. Si JP ngayon ay abantihan, ayaw palapitin talaga si Demon Knight. At mukhang ang pagong ay mapupuntan naman sa kamay ng Team Liquid Philippines. Papasok sa likod! Tinamaan din si Demon Knight at namatay sa kamay dito rin. Oh, Bender Nursing naman, ilalatag din. Oh my God! Target ayaw nila lakarin din sa Glorious Pathway. Tapak dito ng Vision Trap. Sanford? Ilalapag na naman! Napakatindi ng ipit spread. Ladies and gentlemen, pinasok din sa core. Edward ay makikitil. At ramdam na naman ang Liquid Stampede. Makakatore ang Aurora doon sa taas. Pero ang daming nakuha ng Team Liquid Philippines sa baba. Walang... Okay, uwi na ako. Joke lang! Ito hindi lang bibiro. Kasi may Feather Earthquake din. Ibibitaw din si Sanji. Wala pa siya ganung kataas na damage as compared nung game number 2. Pero ang mahirap kasi dito pre, hindi malapitan si Sanji. Oo, poke lang talaga. Yun lang importante sa laro ng TLPH. I-poke nila and mapigilan nila yung galaw ng Aurora. And because of this, Pero siguro ang good news no, if you're Aurora Gaming, ay nakakapag-farm naman si Tommy Sanji. Feather Earthquake kasi Demon Knight naman magiging target. AOG, inabangan lang talaga. Demon Knight makakatakas. Pero not for long! Kasi Sanji ang kikitil sa kanya. Sila ito mag-iwan nila sa low yung Shadow Kill. Tatama yung son. Babalik ka pa rin ni Carlito! Oh my goodness! Ibang klase ang ipinapamahal sa TLPH. Mahuli na si Edward. Man, ibang klase ang cavalry. ibang klase talaga pinersonal ng TLPH yung graphics kanina. RSG daw kalaban nila. Si Demon Knight tsaka si Light lang yung pinibigyan ni Sanford, ni Sanji at pati na rin ni JP. And Team Liquid Philippines, because of this, bukas na bukas yung mapa nila. Hindi makaharap ng farm si Demon Knight. Kaya nagsistruggle sila. Wala silang resource na makuha sa mapa. As tingin ko medyo mahihirapan din silang pumalag dito sa panghuling pagong. Pero nariyan naman si Edward. Sanford nasa pwesto na rin. The previous fighter na ilalatag na. Carl Easy ay nakuha na naman yung pagong. Ngayon, kukuha na ata sila ng hero sa likuran. Ang naging target, Shadow King. Atras muna itong si Carl TZ. At si Edward ay critical din. Si Light lamang ang namaalam sa naging proseso. Maganda pa rin ang kalagayan ng TLPH dito. All 3 turtles secured para sa Team Liquid Philippines. At ramdam mo pa rin yung kikil mula sa Team Liquid. The traces malayo para dito kay Demon Knight. Pero mukhang papasukin pa rin sila. Oh my goodness. Napakatapang ng mga miyembro ng TLPH.
Lalo na itong si Daddy JP, men. Yung listahan ng kasalanan niya, sobrang haba na eh. Napakahaba niyan. Imagine mo, 3 game. Kasalanan ni JP. And ang malala dito, men, mukhang ano eh. Kung ikaw yung coach, parang sinasabihin mo, uy, kalma lang, baka mapunish kayo. Pero ang ginagawa ng TLPH, kapag na-force na nila yung mga spell, okay na sa kanila. Okay lang na, okay, nakatakbo, nakadash, kasi nawawala yung mga skill. And for Aurora, nakaka-battle yun kasi lahat ng galaw nila, telegraph ng TLPH. At higit sa lahat, hindi makapag-farm yung mga taong kailangan mag-farm for Aurora Gaming. And things are looking dark para dito sa Aurora. Lumulobo lamang ang Golden Team Kite Liquid. Si Demon Kite ay nahanap na naman nila. Sanji ang kanyang nasa harapan pero mukhang papalag sila. Purify ay nagamit wings by wings lang para makatakas. Itong si Sanji, JP ay naghahanap. Guard! RTJ papasok, Shadow Kill na nagamit niya. Raises ay nabitawan na. Naganda doon din yung AOG. Ngayon ay revitalize, ay may i-commit na rin dito ni Light. Si RTJ Oh my nakikipag-juggle doon. Sakit ng Predator Strike. Si Doming kailangan ng lumayo. Grabe yung stampede, pre. May dalawang objective. Kumapit yung Shadow! Oh my goodness! Mamamatay si Demon Kite. Inesata nila itong si Light. At natamaan na nga talaga ng lintik. Oheb will secure that one. Oh wow. Nakatore, nakadalawang kills na agawan ng orange buff. Ilista mo na rin yung purple buff dahil mukhang pupuntahan na rin ang Team Liquid Philippines. Mula 4,000 patungong 6. 8 segundo para sa Lord. Kontrolado ng Team Liquid Philippines. Grabe yung palaban talaga si Sanji. Pasok din. Throne of Ruins sa tama yung Vision Arrow. Pero kasi pre, ready yan si JP. Ready siya sa mga listahan ng kasalanan niya. Isipin mo, sinalo niya lahat yun ha. And when we talk about PL appearance, may 2 MDL na Grand Finals din na hindi sila natalo doon. Talagang kompleto ang stat yung line. magpalaro. Si Edward, ayaw talaga malaroin. Tumama yung Vision Arrow. AOG. Wala kay JP. Lord. Grabe no, parang nakapamewang lang si Cardizi. Kinukuha yung lang eh. Sabi sa'yo, kada magdadash may AOG eh. Napaflicker tuloy si Edward and sabi ni JP, okay lang yan. Yung ulti ko, mga 40 seconds lang, yung flicker mo 2 minutes. and Sanji again wants to with a feathered airstrike. Si Knight ata ay papagsak. Oh! Sapat pala yung damage ng TLPH. Bumag na rin si Oheb. Nagamit yung kanya Purify at mas muna sila dito. Oh no, Edward! Walang tinamaan si Edward! Sanford! 2-man stun mula kay Sanford. Wala na sila mga majors dito. Atrasan muna Uy, grabe! Ayaw mo eh! Fake lang! Hindi ako atras. Ang baba ng kanyang buhay. Ay! Pero masyado atang napalalim. And TLPH ngayon, kukunin na lang yung mga objectives na nasa paligid nila. Medyo nag-overheat si Oheb doon pero tuloy pa rin ang pagpupush para dito sa Team Liquid Philippines. It is going to be a 5v4 push. Arrow! Nandiyan pa naman yung Lord. Arrow na tumama dito kay JP pero mukhang makakadepensa naman. Feathered airstrike ay nagamit na rin. Somewhat successful defense para dito sa Aurora. Yeah, another punish mula sa Aurora. Nakita natin ito nung game number 2 and game number 3. It is the same. Hindi pwede mag-overhit ang TLPH kasi may mga lumilipad na pana din. May mga pang-punish din dito yung Aurora. But so far, kailangan pa nila ng konting item, ng konting farm kasi laki talaga ng disparity between Carl and Demon Kite pa rin na rin kay Oheb and Doming Kite. Oo, and looking at our Infinix in-game equipment, disparity na yan ay sobrang obvious with the completed items na nakikita natin. Yung iba nandun pa lang sa mga components. Meanwhile, for Team Liquid Philippines ay nandun na sa kanilang pangatlo at pang-apat. Sa sobrang underfarm ni Demon Kite, kinailangan niyang i-skip yung kanyang War Axe. Rumeka siya ng endless battle kahit paano makalaban. Kaso ang problema dito, yung prolonged teamfight parang hindi rin nagmamatter for TLPH kasi isang bigla talaga yung habol nila dito. Isang bagsak, isang talon. Yun yung perfect teamfight initiation at for Liquid. At 30 seconds na lang no, bago magkaroon ng flicker muli si Sanford. Pakiramdam ko, the moment na mag-up lahat ng mga battle spells ng Team Liquid Philippines, pwede na naman natin ma-expect yung napaka-aggressive na playstyle mula sa Team Liquid and for Aurora Gaming. Ano pa bang G30 ang gamit niya? Pwede natin gayahin yung GT30. Yung undefeated sa Grand Finals, medyo mahirap sabayan yun. That's the Lord secured para sa Team Liquid Philippines. Pero alam mo, pag rumor ka, masarap din kopyahin yung ginagawa ni JP. Imagine mo, nag-green lang si Demon Kite, men. Nakatitig pa si JP, parang, sige, makukuha ko yan. Per first kill lang pa niya. O sige, sa'yo na. Diba? At saka, nang nangyayari pa ka, nilalapitan niya eh. So yung pupunta pa yung attention sa kanya ng mga greens. Ang hirap ng kalagayan ng Aurora dito. Pero hindi pa rin naman imposible. Kailangan lang nila ilaban under the turret. Kailangan lang nilang gamitin yung mga resources na meron sila. O kahit papaano naman no, meron silang frontline, pwedeng tumipensa. In fact, hindi pa naman ito yung Evolved Lord. At for Aurora Gaming with a perfect run after that first loss in the regular season, ngayon ay humaharap na sa TLPH na naghahanap ng kanilang match points sa Grand Finals. Itutuloy nila ang kanilang pag-push dito sa itaas. Nagabang sila. Si Edward, tinamaan yung tatlo ng Throne of Ruins. At tapos muna si Cartesi. Ngayon naman, ilalabag yung Summer Force. Masakit na rin yung damage dito ni Oheb. Si Edward may email. Trigger na force na rin. Nilapag yung Glorious Pathway. Kumpay ang pagdepensa dito ng Aurora. Pero meron pang puproblemahin sa may bottom. Doon ata magiging target ng TL. Round number 2 to ha. Naghahanap na nga ng round 2. AOG makakatrain sa palayo pero naipit ang isa at isa ang babagsak. Yun na, inalabag din yung Summer Force at papabagsakin na rin. Sanford! Naman mula doon sa stun kay Sanford at ready na sila para sumigaw at match point na ang TLPH.
Isa na lang ang hinahanap ng Team Liquid Philippines para masilya ang